Miss Joey, do you think po ba na anytime today, bago ang SONA, matutuloy ang kaso ni Tambi para kunwari may achievement si Bangag? Sabi ni Julian's World. Yeah, I think so. Actually, inuula-ula tayo dyan eh. Yung kakasuhan kunwari. Ay, kailan ba ako nag-post nun? I think Monday last week. Ang chika talaga is that some lawyers in the ombudsman would really like to file the case already. And the lawyers, kasi sa ombudsman, marami naman dyan, magagaling mga abogado dyan sa ombudsman eh, sa totoo lang. Magagaling talaga yung mga lawyers dyan. So, eto yung chika. Eto yung chika. Pangkwentong barangay to eh, pero ikukwento ko na lang rin sa inyo. Ginagawa na nga nila circus yung impeachment trial. Pati ba naman pagkain ng defense team, ginigipit pa. Full-blown power tripping na talaga. Sabi ni Moy Maldita. Or sana lang they cater for both parties. They need to treat all of them as visitors. Not good PR for win. Correct. Correct. Yun man lang eh, na parang, ano man, sa pinakita ni ni Win Gatchalian, alam mo na kung saan papunta yung boto niya eh. At kung ayaw nila sabihin na ayaw nila, pero wag silang magdrama sa media na parang pinipilit sila sa request. Babalikan talaga natin tong mga pettiness nila sa 2028. Totoo. And we really need to to back up Inday and rally behind her. Because if Inday is going to hurdle all of this, no one's gonna stop Inday. And not even the most powerful oligarch would be able to breathe on her ear once she becomes the president. Talagang itodo natin to. Itodo talaga natin ang eksena dito. First time ko narinig, di nagpakain ng Senado sa trial. Totoo. Tangina, yung mga yung mga walang kakwenta-kwentang mga guest nila sa mga hearings nila, pinapakain nila eh. 'Di ba? Pagkatapos eto pa. And it is part of their the impeachment court is within the auspices of the Senate of the Philippines. I mean, it's part of how you conduct the impeachment trial. It is part of na it shows your parang show magnanimity naman. Win Gatchalian, tangina, lunch pag-aawayan natin. 'Di ba? Lunch pag-aawayan natin. Ay, alam na 'yan. Kulang na lang sabihin ni Win, magtiyaga lang ang defense team sa asin. Sobrang petty, no? Joey, pero knowing Inday, hindi niya yan ipipilit. Sasabihin na lang niya, isaksak niyo sa baga niyo, pwede ba tayo mag-country sa catering? Sabi ni Butter Cheese Loaf. Gusto ko nga eh. Gusto ko ba makita nitong mga putang ina nito? Na yung taong bayan willing magsama-sama para suportahan yung defense team? Alam mo yun, kaso nga lang kasi si Inday ayaw niya ng mga ganyan eh. Ayaw niya mga ambag-ambag, ayaw niya yung may involvement na pera, ganyan-ganyan. Pero alam mo yun, yung puso ko tsaka yung isip ko na gusto ko talaga magsama-sama yung mga tao. Tapos makita talaga ng makita talaga ng prosecution. How the people are gonna come together para pakainin yung defense team. Hello. Magandang gabi sa inyong lahat. Eto na ang ating day 9 ng ating chikahan tungkol sa impeachment trial na naganap. And of course, aside from that, ay pag-uusapan din natin ang iba't ibang isyong nagaganap sa mainstream media, sa social media at ang inyong away with your barkada. Ayan. Okay. Anyway, maraming salamat sa mga naghintay na nandito na sa ating chat group. Ano ba to? Live chat, ayan. Sa YouTube, pa-share naman po ng live dyan para meron naman tayong laban-laban sa algorithm. First honor natin for today, Happy Fam. Ayan, underscore SJ, hello. Yan, good morning sa inyong lahat. Alas 12, G's ng umaga ngayong July 24. Ayan, Happy Fam, cross-examine na ba? Oo. Pag-usapan natin yung kahapon, Pag-usapan natin yung pattern of behavior that they want to establish against Inday Sara and what we really find out. Ayan. Hello, Jane One Vlogs. Hello. Grace Bal, maraming salamat sa pagdating. Igris,
Jupao Gasol, MD Catecholamine. Hello. Ayan, I'm happy my life, sabi ni MD Catecholamine. Ayan. Ma'am Maribel Almin, hello po sa inyo. Laban Pilipinas, let's go. Yes. Kuwagong Puyat, hello, hi, salamat. You saved my day. Good eve, Miss Joey. Yes. Happy. Yung iba dyan, no? Nasa Thursday shift pa sila. Papunta na tayo sa Biyernes. Huling araw ng linggong ito. Sa Lunes ay impeachment, no? Impeachment impeachment. SONA na sa Lunes. So ayan. What are we gonna do? Tiffany Wonders, hello, Blackheart. Always waiting sa live nyo po, Ma'am Joey. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Maribel. Misty Fromel, top 10 kaya ako. Hindi ka umabot sa top 10, Misty. Parang feeling ko malayo ka sa top 10. Pero huwag kang mag-alala, umabot ka sa honorable mention. Listening to Nisha's Room Sessions Thursday live while waiting for your live stream. Watching from Greece, Miss Joey. Sabi ni Ma'am Lanet Diala. Hello. Kumusta dyan sa Greece? Mainit ba dyan? Sa Greece ngayon? Parang mainit sa Europe no? Top 12 lang ang nakayanan. Okay, hindi na rin masama. Sabi ni Darkness, good evening, Miss Joey. Where the resistance? Laban Pilipinas. Hinihintay namin yung karma na Marcos examine sa mga buwaya. Dapuan na lang ng nana sa dalawang mata na walang lunas. Let them suffer and feel the pain. Picky Monster assemble. Yes! Uy, ang ganda, no? Picky Monster. No? Hello, mga Picky Monster! Yun dapat yun na yung yun na yung pangalan ng mga lahat ng nanonood ng live na ito. Picky Monster. Hello, Picky Monster. Ayan. Tapos pag magsasama-sama tayo. Picky Monster assemble. Ayan, di ba? Ayan, listening again from Bay Area, California, USA. Sabi ni Manok ni Banox. Watching Small Talk while waiting. Good evening. Sabi ni Arisins. Hit that like button. Reminder ni Happy Fam, I am Mr. A 2019. Team Puyat here from Las Piñas. Hello sa mga taga Las Piñas dyan. Milky Meg, Pink Vader, Christine Dionisio, Wessing, Derder, Arnold Pangito, Bridex. Hello, Bridex. Tita Nessie Taborete, hello. Inunahan na natin ang host. Hello, Miss Joey. Ayan. Arnold Pangito, hello, Together's Club. Ayan. John, Jane. At sino pa ba ang mga natin dito? Ma'am Nora De Jong, hello. Prada Lucho, ating moderator. Hello, Mugen. Tita Jo Beth, hello. Dang Moreno, hello. Orlando Nicolas, Julian's World. Joe Bangate, strictly under duress. Hi guys, mabuhay kayo. 10 ng inyong mga kamag-anak at kalahi. Ayan, okay? Ate Narina Niku, hello, mabuhay ka. Love you, ate. Piting B, salamat at naabutan ko ang live mo. The team replay this time. Ayan. Dang Moreno, maraming salamat sa pa-gems. Magandang araw sa lahat ng DDS, ganun din sa mga DDH. Idamay na natin sila sa magandang umaga. No? Sabi ni Darkness, let's be vigilant. Amoy magkakaroon ng provocation versus China anytime soon. Kingi na sila, walang nangyari sa GAA 2024-2025 sa SC. Told you we are on our own. How are you, Pinas? Alminda Silveo, hello. Ayan. Mark Anthony, hello. 7K87. Ayan. Hello, Michael Ferraran, hello. Ayan. Sabi ni Orlando Nicolas, good morning Miss Joey, shout out sa lahat. Baka pwedeng pa-like and share naman. Salamat po. Ayan. Makamarites, please if you read article about defense team in SOCMED, ulanin natin ng comment. As per Attorney Poa, nagbabasa daw siya ng mga comment and watch some vlogs. Nagpapalakas daw ng loob. Uy! Totoo, no? Totoo.
Ayan. So, let us let us make the defense team feel good that we are behind them. We are behind 100% behind the defense team of Inday Sara Duterte. Grabe no. Nag-request yung sila VP Sara na isama naman sa catering yung defense team. Ayaw. Ayaw ni Win Gatchalian, putang ina nyo. Yung nililitis ninyo, government official din naman eh. 'Di ba? Ba't di sila kasama? Sobrang asshole, sobrang asshole. But this is a moment, this is a very, very moment where the supporters of VP Sara can come together and support the defense team. I know, I know some loaded DDS are going to step up and help and provide food for the defense team. It's a small problem. Hindi naman yan malaking issue eh. And it's an opportunity for tawang-tawa ako sa pikimong reaction nyo ni sabi ni Tim Marcos. Talaga ba? Ayan. Picky Monsters. Totoo. Ayan. Ay, Tita Garrett Malaya. DDS Vancouver. Hello, hello. Ayan. From Kinetic Force of Vancouver. Ay. Hello, hello. DDS Vancouver. Mabuhay kayong lahat dyan. Pinakitaan tayo ng bagsik ng mga DDS sa Canada na walang katapat sa bangis. Ayan. Tita Gareth Malaya, Ate Windy City, Chicago. Hello, hello. Ayaw, dito the drama na walang budget daw. Oo nga eh. Tapos parang putang ina nyo, yung tubig nyo nga pagkamahal-mahal, wala kayong pambili ng yung ano man lang sana, no? Yung nagpakita na lang sila na, yeah, okay, we will find a way on how to include you in the budget. 'Di ba? We will find way on how we can. Pwede ba yung ganon? Tapos parang, wow, talaga? Sakit na sakit ang loob ninyong pakainin yung mga abogado ng defense lawyer. Tarantado, no? Tarantado. And do not forget this day, and that attitude of, Win Gatchalian. Parang, wow, talaga, putang ina. Hindi nyo kayang isama sa budget nyo yan? As if naman gusto ni Inday Sara na magsagawa kayo ng impeachment trial. 'Di ba? Kapal. Sabi ni Ma'am Lanet Diala, sobrang init, Miss Joey. Ay talaga ba? Ayan, maganda o ano? Yung mainit na Greece ba is an enjoyable trip? Miss Joey, do you think po ba na anytime today, bago ang SONA, matutuloy ang kaso ni Tambi para kunwari may achievement si Bangag? Sabi ni Julian's World. Yeah, I think so. Actually, inuula-ula tayo dyan eh. Yung kakasuhan kunwari. Ay, kailan ba ako nag-post nun? I think Monday last week. Ang chika talaga is that some lawyers in the ombudsman would really like to file the case already. And the lawyers, kasi sa ombudsman, marami naman dyan, magagaling mga abogado dyan sa ombudsman eh, sa totoo lang. Magagaling talaga yung mga lawyers dyan. So, eto yung chika. Eto yung chika. Pangkwentong barangay ito eh, pero ikukwento ko na lang rin sa inyo. Pero ito yung mga kwento-kwento sa kaparangan at wag nyong seryosohin, okay? Pag nagkatotoo, di very good. 'Di ba? Ang chika kasi sa ombudsman is that meron talagang mga detalye doon sa kaso ni Martin, especially ni Martin na nakakaloka. Na sobrang nakakaloka. And the case is really set to be filed. Kasi that's the real findings of the lawyers in the ombudsman who are doing their job. Na honestly, ganon. I think yung eto personal opinion ko na lang to, no? I think kung merong mga hilutan na nangyayari, yung pamunuan sa ombudsman, well, which is heavily influenced by Boying Remulla, yung parang urong-sulong na ifa-file ba, hindi ifa-file, ifa-file ba, hindi ifa-file, ganun. Kasi sa totoo lang,
dapat talaga nauna pa yan ma-file kay ano 'no, kay Senator Rodante Marcoleta. If they want to, if they want to. Pero hindi nga ma-file. I do not know, maybe it has something to do with the away between ano, yung baka may mga hilutan pang nangyayari, ganyan-ganyan. Meron akong kwentong barangay. Sige. Meron akong kwentong barangay later on para makwento ko ng buo. Kasi merong kwento dun sa barangay namin na gusto ko na ring isuka. Mga 1 linggo ko na ring gustong isuka. So, maghintay kayo mamaya. Magkukwentong barangay na lang ako. Nagbago na ang isip ko. Nagbago na ang isip ko sa mga detalye. Ayan, ginagawa na nga nila circus yung impeachment trial. Pati ba naman pagkain ng defense team ginigipit pa. Full-blown power tripping na talaga. Sabi ni Moy Maldita, Ma'am Joey, kung ang buhay ay hiram, bakit hindi pa isoli ni Luis Tro? Pota Karis. Or sana lang they cater for both parties. They need to treat all of them as visitors. Not good PR for win. Correct. Correct. Yun man lang na parang ano man sa pinakita ni ano no ni Win Gatchalian, alam na alam mo na kung saan pupunta yung boto niya 'di ba? At kung ayaw nila sabihin na ayaw nila, pero wag silang magdrama sa media na parang pinipilit sila sa request. Babalikan talaga natin tong mga pettiness nila sa 2028. Totoo. And we really need to ano no, to back up Inday and rally behind her. Because if Inday is going to hurdle all of this, no one's gonna stop Inday. And not even the most powerful oligarch would be able to breathe on her ear once she becomes the president. Talagang itodo talaga natin ang eksena dito. Ayan, okay? Handito na ang ating picky monster mother. Ayan. Teka, pa di lumalabas si Sas. Ayun! Hello, picky mom. Naririnig mo kami, Sas? Hello, Sas? Naririnig mo kami? Ala, nawala siya. Ayan. Hintay lang natin pumasok si Sas ulit. Ayan. Sasper, the mother picky monster. Correct! Ayan, picky mong. Nako, katiting lang mababawas sa 25M para sa pang-lunch. Grabe naman. Totoo, Diyos ko po naman, gano'n ba karami yung defense lawyers, 'di ba? Ayan. Hello, Arniel Cobello, Sas and Joey, batiin nyo naman kami. Ang prosecution team ba, Miss Joey, kasali sa catering? I think so. Kasi bit-bit sila ng House of Representatives First time ko narinig, di nagpakain ng Senado sa trial. Totoo. Tangina, yung mga yung mga walang kakwenta-kwentang mga guest nila sa mga hearings nila, pinapakain nila 'Di ba? Pagkatapos eto pa. And it is part of their the impeachment court is within the auspices of the Senate of the Philippines. I mean, it's part of how you conduct the impeachment trial. It is part of na it shows your parang show magnanimity naman. Win Gatchalian, tangina, lunch pag-aawayan natin. 'Di ba? Lunch pag-aawayan natin. Ay, alam na 'yan. Ayun. Wala akong broadband at may kinukumpini raw na cable nearby. Ayun lang.
Teka lang ha. Loser talaga si Win sa 2028. Ayun. Anyway, habol na lang siguro si... Ha? Ay, oo. Amin na. Yun mo. Okay. Ayan. Curious talaga ako, sino ang nagbabayad ng 15 private lawyers ng prosecutors? House of Representatives. House of Representatives yun. Kasama sa budget ng HOR yun. Ganon. Kulang na lang sabihin ni Win, magtiyaga lang ang defense team sa asin. Sobrang petty, no? Joey, pero knowing Inday, hindi niya yan ipipilit. Sasabihin na lang niya, isaksak niyo sa baga niyo, pwede ba tayo mag-country sa catering? Sabi ni Butter Cheese Loaf. Gusto ko nga eh. Gusto ko ba makita nitong mga putang ina nito na yung taong bayan willing magsama-sama para suportahan yung defense team? Alam mo yun, kaso nga lang kasi si Inday, ayaw niya ng mga ganyan eh. Ayaw niya mga ambag-ambag, ayaw niya yung may involvement na pera, ganyan-ganyan. Pero alam mo yun, yung puso ko, tsaka yung isip ko na, gusto ko talaga magsama-sama yung mga tao. Tapos makita talaga ng makita talaga ng prosecution. How the people are gonna come together para pakainin yung defense team. I do not know how we can do that no in such a way that it is going to be acceptable for Inday. Kasi si Inday ayaw niya ng mga ganyan-ganyan eh. Ayaw niya yung mag-aambagan, ayaw niya yung maglalabas yung mga tao ng pera para sa kanya. Ayaw niya ng mga ganun. But I do not know how we can do it, sa isang banda, iniisip ko, it is an opportunity for some loaded DDS to show up and yung mga, siguro yung mga talagang close kay Inday or close sa defense team who would be very willing to, provide. 'Di ba, yung mga kaibigan nila, hindi naman mawawala, hindi naman mauubos yan eh. So, it is actually a very small problem. Hindi naman yan make or break na issue. It's just that, ito dinemonstrate nitong, dinemonstrate nitong launch issue na to, nitong food issue na to, dinemonstrate nito kung gaano ka-petty yung impeachment court. Okay? And that is why the airtime of the minority senators during the impeachment trial is very important. That is why we all have to listen kapag every time na nagsasalita ang prosecutors at ang defense, ang mga senators, minority senators, questioning the processes. Kasi I think itong nangyari na itong ganitong klaseng issue tungkol dyan sa food, it is the start of the impeachment trial becoming more and more politicized. And it's an opportunity for it's an opportunity for Cheese Escudero on how he is going to balance and how he's going to balance the political and the legal side of the impeachment court. Kasi kapag ka naging purely political na itong impeachment trial na ito, mayayari rin yung reputasyon ni Cheese Escudero eh. And Cheese Escudero doesn't want that to happen because he has some reputation to protect. Ngayon, if Cheese, with all the with all the decision of Cheese na parang masyadong pamigay, yung mga ganyan-ganyan, even with that kind of decision of Cheese Escudero, actually I sincerely find it in my heart na better off pa rin tayo na si Cheese Escudero yung presiding officer. Because at least he would not let go of the legal side, of the legal aspect of the impeachment court. So he is the best guy to at least keep the legal cloth of the impeachment trial na kikilalanin yung batas. Of course, syempre may mga insidente talaga na para, Cheese, talaga ba? 'Di ba? Talaga ba, Cheese? May mga ganong insidente, but well, Cheese is a politician. He cannot do it all the way, but pipigilan kasi
noong kagustuhan ni Chis Escudero na ikip yung kanyang reputasyon na siya ay man of law, 'di ba? Na siya ay isang tao na nakakaalam sa batas, nakakaalam sa tamang burokrasya, ganyan. Mapipigil kasi noon yung kagustuhan ni Cheese na manatiling fiscalizer. Okay? Yung kagustuhan niyang maging fiscalizer, maging independent, mapipigilan nun yung pagiging full-blown na political full-blown political na ang mamamayani sa impeachment court. So, yon. Totoo po ba na there's a talk na may mga senador na ipatigil ang impeachment at ibalik sa HOR dahil ang daming mali na na-violate? But I think that's too late. That conversation is too late already. May trial na eh, Carl Tolentino. May trial na eh. So parang, I think the conversation for that is quite late already. Ayun. Sabi ni Swordfish, I'd rather the defense team just sort out their own catering or BYOB for security purposes. Bring your own baon. Saksak na lang sa lungs ni pambansang waling-waling yung catering niya na galing sa tax natin. Correct. Good point, Miss Joey. Dahil bagsak na siya sa senator dahil sa palipat-lipat niya sa crucial time ng Cayetano majority. True. Umiyak si Tulfo sa minutes. Ang problema, walang substance yung sinabi niya, kaya hindi niya need no minutes. True. Okay, let's just talk about what happened, okay? What happened during the day 9 of the impeachment trial. Baka sumunod si Sas, no? Wala, yung kinukumpuni daw yung broadband doon sa area nila. So, medyo nahihirapan si Sas na makakonect. Nahihirapan siyang makakonect. Gayunpaman, ay wag po nating kalimutan ang ating scholar ng bayan. Ayan, nandiyan ang kanyang GCash at ang kanyang PayPal. Ayan, para tuloy-tuloy makapagsulat ang ating Picky Monster Mother. Sabi ni Wessing, Miss Joey, di ba pwede na lang natin nakagatin yung mga surveys na yan kahit nakapasok yung mga kandidato natin para kasing binebate lang tayo, sabi ni Wessing. Well, kaya nga for me in order to counter, kasi may point ka, Wessing, yung parang baka binibate lang tayo, ganyan or whatever, ganyan. Kaya dapat meron din tayong meron din tayong kalye survey. Dapat meron tayong kalye survey. Ganon. To complement. Kasi kapag masyadong malayo yung result ng kalye survey at saka nung survey na lumalabas dyan sa mga research company, it's going to be a point of contention. Ganon. Ayan, okay? So anyway, ang importanteng nangyari dito sa day 9 is nirest na ng prosecution yung kanilang they already rested their case insofar as Article 4 is concerned. So parang tapos na yung presentation ng kanilang evidence for Article 4, which includes grave threat and coercion, which is tantamount for the prosecution, is amounting to betrayal of public trust. Okay? Hindi na nila ipapresenta yung mga witnesses na in-identify nila during the pre-trial. And for day 9, the prosecution, okay, they tried, no? Whether they're successful or not, it is for us to see, and it's for the senator judges to see. But they tried to continuously bank on the credibility of the NBI investigation.
na, ay, nag-investiga yung NBI eh. Yung sa findings ng NBI, meron talaga silang nakitang grave threat. So, it must be true. Dahil nag-imbestiga ang NBI, yan yung gusto nilang i-point out eh, during the day 9 na trial. Yan yung gustong mangyari ng prosecution. So, they try to emphasize also the authenticity of the statement of VP Sara. Okay? They argued that the threats are serious, that these are not political rhetoric, and that sinasabi nila na seryoso talaga yon, yung mga threats, seryoso talaga yon kasi hindi lang siya political rhetoric. Seryoso ito dahil meron na kaming mga lead kung sino ba talaga ang na-identify, kung sino ba talaga ang mga kinausap para gawin yung threat niya. At seryoso ito dahil pinangalanan niya ang kanyang mga target. So for the prosecution, basically on day 9, ang sinasabi nila is that ang pinakamabigat na ebidensya dito ay yung salita ni Inday Sara. 'Di ba? Kasi sinabi niya eh. Tapos yung sinabi niya paulit-ulit, hindi siya nagjo-joke. Ayan. And then part of their presentation is showing pattern of behavior ni VP Sara. Kasi part nung pag-prove nila ng seriousness noong threat is to show na may capacity kasi talaga yan si Sara eh, namang ganyan eh. Tingnan nyo, nanapak nga yan si Inday Sara ng sheriff. 'Di ba? So pinakita rin nila yon. And this is also the very, very point where the mainstream media go gaga on the pattern of violence kuno, the pattern of behavior of Inday Sara that points towards violence. Ganon. Sabi ni Jenjen Vasquez, Joey, I think you are shadow banned from YouTube. There are 2 of us, hindi nakita live mo. Unless manually i-search namin ang channel mo dito sa YT. Yes. Yes po. For some reason, ginugurgur talaga. Shadow ban po ko sa Facebook, sa TikTok, at sa YouTube. Ayan. So, yung mga nanonood po sa akin, ito po talaga yung mga naghahanap ng aking live. Kaya very, very important that you share my live. Kasi talagang, marami talagang hindi nakakakita. Which reminds me, ma-share nga dito sa ma-share nga sa TikTok. Wait lang ha. Share ko lang sa Grabe talaga yung pag shadow ban sa akin. As in OA talaga. Kaya nga ba, sabi ko ba, hindi naman ganun karami yung mga views ko. Hindi naman ganun karami yung mga followers ko. Pero bakit ako shadow ban nyo? Ayan. Tapos sa Facebook, hindi rin ako maka-live. Hindi ako maka-live sa sa Facebook. Ang dami kong restrictions doon. As in, okay. Well, anyway, on the part of the defense, the defense raised the following issues and arguments. Sabi ng defense is that there is a question on the completeness of the investigation. Nagre-rely kayo sa NBI investigation and the investigation affidavit when in fact hindi pa kumpleto yung hindi pa kumpleto yung inyong investigation.
dito sa part na to, ginagago ni Matibag si Senator Amy Marcos eh. Repeating again and again na, ay hindi, kasi yung inimbestigahan namin noon, ano yun? Pang grave threat yun at saka pang ano yun? I was wondering if possible na gawing hostile witness itong kupal na Matibag pag-turn na ng defense. Pwede naman, tingin ko, kung gusto ng defense. Kung gusto ng defense. Ayun. So, nung nag-uusap si Senator Amy at saka itong si, nung tinatanong ni Senator Amy itong si Matibag, he tried to make parang China wall between doon sa investigators affidavit na final sa House of Representatives, na sinubmit doon sa House of Representative for the grave threat and coercion, kuno. Sinasabi, pero masyado ng stretch kasi doon si Matibag eh. Masyado ng stretch si Matibag doon. Parang sinasabi niya na, sabi kasi ni Sen Aimee, sinabi niyo sa House of Representatives no April 29, nag-file na kayo ng kaso for grave threat and coercion. Pagtas ngayon, sinasabi niyo sa amin dito sa Senate, nag-i-investigate pa kayo. Tapos si Matibag nga sinasabi niya, magkaiba po kasi yun, magkaiba po kasi yun. Ito po yung ine-investigate po namin ngayon is about national security. And what about the national security? What the fuck are you investigating about the national security? They are questioning the creation of the special task force, no? Despite the fact na nasa impeachment na, nagtatrial na, ganyan-ganyan. And Matibag is trying to separate na, hindi kaya nga po kami nag-i-investigate ngayon eh. Kasi etong issue na to, merong issue on national security. So we're trying to find kung sino yung kinausap na assassin. So, nanggagago na talaga si Matibag. And I think kahit yung mga senator judges na kampi sa kanila, nahihirapan rin na angguluhan yung kwento ni Matibag. And in fact, many questions coming from the majority, coming from the anti-Duterte senators, nahirapan rin sila na angguluhan yung kwento ni Matibag. Okay? The defense also emphasize the intent behind the statements that the prosecution is trying to hold on to as evidence of grave coercion and threats. So, napakita rin yung mga videos na nagpapakita ng context kung bakit sinabi ni Inday yung sa pugot ulo, ni Bongbong Marcos, yung mga ganyan. At yung tungkol doon sa sheriff na sinapak. The defense also, so nagtitingin kasi ako ng mga notes ko eh. So the defense also questioned the reliability of conclusions ng witness and even the prosecutors, no? The prosecution side. Kasi yung NBI are all drawing legal conclusion instead of providing factual findings. And this is very, very evident. Ay, hindi kasi po para sa amin kasi grave threat na to, pumasok na to sa kineso-kineso eh. Ganyan. When in fact, as investigators, ang importansya nyo sa mundo, ang importante na trabaho ninyo as investigator is to provide facts. It is the court who's going to decide kung ano ang value niyan legally ng pinag-imbestigahan ninyo. Ayun.
Ayan, the NBI authority was also questioned by Alan Peter Cayetano, no? Maganda yung line of questioning ni Senator Alan Peter Cayetano kasi tinanong kasi ni Alan Peter Cayetano yung ano ba yung authority ninyo? Yung nag-investigate kayo dito, motu proprio, supposedly, pwede lang kayong mag-investigate on your own kapag meron kayo, pagka-directed kayo to do the same. So, maraming serious issues dito, no? I think magkakaroon ng mga mina to ng magkakaroon ng mga mina ito ng mga Supreme Court cases. Kasi sa dami ng mga questionable at saka encroachment ng authority na ginawa ng NBI. Ayan. Irma, agree, I need to search to watch you. Set nyo lang notification nyo if naka-follow, subscribe, sabi ni Casualty Gaming. Ano rin kasi Casualty Gaming kahit ako, sarili kong page, pagka pinuntahan ko yung sarili kong page, hindi ko makikita na naka-live. Parang kailangan mong puntahan mismo yung channel at i-click yung latest video, tapos dun mo makikita, ay live pala. Ganon. Ganon ang sitwasyon. Tama lang po ba kung last ang VP Counsel na mag-present, di ba po tatapusin muna lahat ng prosecution ang presenting ng evidence, tapos dun lang ang defense mag-start, yun lang bubuksan na naman all, sabi ni V Mexico. Yes, kinlarify to ni Bam Aquino. So ang mangyayari, lahat ng articles, evidence in chief na magpe-present muna is si prosecution. After nila, defense naman. Ayun. Wondering, why not Director Santiago? Why Matibag? Because Director Santiago will not fall to that script. Oo. Totoo. Sabi ni Strictly, Miss Joey question, in the worst case na ma-impeach talaga si Inday, then i-appeal nila sa SC yung judgment. Will that put pause in forcing VP to step down? Unless mag-TRO yung mag-TRO yung Supreme Court. Ganon. Magpapa-TRO pa sila, kailangan mag-issue ng TRO ng Supreme Court na hindi mag-take effect yung decision ng impeachment court. Tingin ko. Ganon. Ayan. Parang di naman naka-shadow ban kasi nakikita ko naman kaagad, baka di lang nakasubscribe yung iba, hihihi. Sabi ni NT. Ano kasi NT ang style napansin ko, kunwari shadow banned ako or hindi ako shadow banned sa lahat ng followers ko. Pero significant part ng aking mga followers, hindi ako makikita kahit nakasubscribe sila. So yung iba okay. Yung iba nakikita ko, yung iba normal, ganyan-ganyan. Pero meron talaga naka-follow sa akin pero hindi talaga ako nakikita at all. Ayun. I think style nila yun para, alam mo yun, para magkaroon ng plausible deniability na, bakit yung iba nakikita ka naman? Alam mo yun, yung ganon. Na-experience ko yan kahit even before.